Ikalawang mga Kronika, Kabanata 21. At si Josaphat ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Joram na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at siya ay nagkaroon ng mga kapatid na mga anak ni Josaphat, na si Azarias, at si Jehiel, at si Zacarias, at si Azarias, at si Mikael, at si Shepatias. Lahat ng ito ay mga anak ni Josaphat na hari sa Israel, at binigyan sila ng kanilang ama ng mga dakilang kaloob, na pilak, at ginto, at mga mahalagang bagay, pati na mga bayang nakukutaan ng Huda. Ngunit ang kaharian ay ibinigay niya kay Joram, sapagkat siya ang panganay. Nang si Joram nga ay bumangon sa kaharian ng kanyang ama, at lumakas, ay kanyang pinatay ng tabak ang lahat niyang mga kapatid, at gayon din ang iba sa mga prinsipe ng Israel. Si Joram ay 32 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 8 taon sa Jerusalem. At siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel, gaya ng ginawa ng sangbahayan ni Akab, sapagkat siya'y nag-asawa sa anak ni Akab, at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Gayunmay, hindi nilipol ng Panginoon ang sambahayan ni David, dahil sa tipan na kanyang ginawa kay David. At yamang siya'y nangako na bibigyan siya ng ilawan at ang kanyang mga anak magpakailanman. Sa kanyang mga kaarawan ay nanghimagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Huda, at naghalal ng hari sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagdaan si Joram na kasama ng kanyang mga punong kawal, at dala ang lahat niyang mga karo, at siya'y bumangon ng kinagabihan, at sinaktan ang mga Edomeo na kumubkob sa kanya, at ang mga pinunong kawal sa mga karo. Sa gayoy, nang himagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Huda, hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, nang himagsik ang Libna ng panahong yaon na mula sa kanyang kapangyarihan, sapagkat kanyang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang. Bukod dito'y kanyang ginawa ang mga mataas na dako sa mga bundok ng Huda, at pinasamba sa Diyos-Diyosan ang mga taga-Jerusalem, at iniligaw ang Huda. At dumating ang isang sulat sa kanya na mula kay Elias na propeta, na sinasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong ama, sapagkat hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josaphat na iyong ama, o na mga lakad man ni Asa na hari sa Huda, kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel, at iyong pinasamba sa Diyos-Diyosan ang Huda at ang mga nananahan sa Jerusalem, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab. At iyo rin namang pinatay ang iyong mga kapatid sa sangbahayan ng iyong ama, na lalong mabuti kaysa iyo. Narito, ang Panginoon ay mananalot ng malaki sa iyong bayan, at sa iyong mga anak, at sa iyong mga asawa, at sa lahat ng iyong pag-aari, at ikaw ay magkakasakit ng mabigat, na sakit ng iyong tiyan, hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. At inudyukan ng Panginoon laban kay Joram ang diwa ng mga Pilisteo, at ng mga taga-Arabia na nangasasiping ng mga taga-Ethiopia, at sila'y nagsiahon laban sa Huda, at nagpumilit doon, at dinala ang lahat na pag-aari na nasumpungan sa bahay ng hari, at pati na mga anak niya, at ang mga asawa niya, na anupat walang naiwan anak sa kanya.
liban si Joacas na bunso sa kanyang mga anak. At pagkatapos ng lahat na ito, ay sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang tiyan nang walang kagamutang sakit. At nangyari, sa lakad ng panahon, sa katapusan ng 2 taon, na ang loob ng kanyang tiyan ay lumabas dahil sa kanyang sakit, at siya'y namatay sa mabigat na sakit, at hindi ipinagsunog siya ng kanyang bayan, na gaya ng pagsusunog sa kanyang mga magulang. May 32 taon siya nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y naghari sa Jerusalem na 8 taon. At siya'y nanaw na walang nagnasang pumigil, at inilibing nila siya sa bayan ni David, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari.